May mga taong sikat at laging nasa limelight, pero mayroon ding tulad ni Jose de Venecia Jr. na humuhubog ng kapalaran mula sa anino. Siya ay isang mahusay na stratehista, isang kingmaker, at isang nakaligtas. Malaki ang kanyang impluensya, pero madalas hindi nakikita. Ngunit bago siya naging haligi ng kapangyarihan, si de Venecia ay pinanganak sa Dagupan, Pangasinan noong Disyembre 26, 1936, kinahukom Jose R. de Venecia Sr. at Casimira Villamil Claveria. Nagmula siya sa isang maimpluwensyang pamilyang politikal. Ang kanyang lolo, si Guillermo de Venecia, ay naging pangulo ng munisipyo mula 1916 hanggang 1918 at 1925 hanggang 1926. Noong 1947, natapos niya ang elementarya sa Dagupan Elementary School bilang accelerated student. Nagtapos ng sekundarya sa De La Salle College High School at kumuha ng journalism sa Ateneo de Manila noong 1955. Bilang negosyante, pinasimulan niya ang overseas contract work para sa mga Pilipino noong 1970s. Naging pangunahing kontratista sa gitnang silangan at hilagang Aprika at nag-hire ng 51,000 Pilipino para sa kanyang mga kumpanya. Siya rin ang nagpasimula ng oil at gas exploration sa Palawan, naging pangulo ng Petroleum Association of the Philippines at nagbukas ng pinto para sa milyon-milyong OFWs. Unang sumabak sa politika si de Venecia bilang tagapagsalita ni Diosdado Macapagal noong 1961 at naging Minister Economic Counselor sa ilalim ni Marcos mula 1966 hanggang 1969. Naging Press at Economic Counselor din siya sa South Vietnam at inisip ang makasaysayang dollar remittance program para sa mga OFW. Isa siya sa 10 natatanging kongresista bago ang martial law, nanalo bilang kongresista ng Pangasinan noong 1969 at 1987 at co-founder ng Radio Philippines Network. Sa mga pasilyo ng kapangyarihan, tahimik niyang binuo ang mga alyansa at ginamit ang impluensya. Ang kanyang paglalakbay ay aral sa katatagan at bigat ng pamumuno, isang kwento ng tagumpay, trahedya, at walang sawang ambisyon. Habang binabalatan natin ang mga liar, makikita natin hindi lang isang higante sa politika, kundi isang tao na ang pamana ay humuhubog pa rin sa Pilipinas ngayon. Ang kwento ni Jose de Venecia Jr. ay nagsimula sa Dagupan, Pangasinan, isang siyudad na mananatiling sentro ng kanyang politika. Sa mga makasaysayang kalsada ng Dagupan, dito niya unang natutunan ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga tao. Ang lungsod na ito ay naging saksi sa kanyang mga unang hakbang bilang mamamayan at lider, at dito rin niya naranasan ang mga hamon at tagumpay ng buhay probinsya. Pinalaki ng mga magulang na pinahahalagahan ang kasipagan at paglilingkod. Lumaki siya sa gitna ng matatag na tao na bumuo ng malalim na koneksyon sa kanyang komunidad. Ang kanilang simpleng pamumuhay ay nagturo sa kanya ng kababaang loob at malasakit sa kapwa. Sa bawat araw, natutunan niyang ang tunay na yaman ay ang pagtutulungan at pagmamalasakit ng bawat isa sa kanilang paligid. Ang mga ugat na ito ang naging pundasyon ng kanyang suporta sa politika na nagpadala sa kanya sa Kongreso ng paulit-ulit. Sa bawat kampanya at pagtitipon, dala niya ang mga aral ng kanyang kabataan, ang pagiging tapat, matatag, at mapagkumbaba. Ang tiwala ng kanyang mga kababayan ay bunga ng kanyang tunay na paglilingkod. Ang mga aral ng kanyang kabataan, ang pagsaksi sa mga kalamidad at pagbangon, ay nagtanim sa kanya ng pakiramdam ng tungkulin na lampas sa politika. Sa bawat unos na dumaan, nakita niya ang tapang at pagkakaisa ng mga taga-Pangasinan na nagbigay inspirasyon sa kanya upang maglingkod ng higit pa. Ang kanyang pagkatao ay hindi maihiwalay sa Pangasinan at ang kanyang mga kilos ay sumasalamin sa pagnanais na paunlarin ang kanyang probinsya. Sa bawat proyekto at inisyatiba, inuuna niya ang kapakanan ng mga mamamayan at pinapanday ang kinabukasan ng kanyang bayan. Mula sa mga simulaing ito, umakyat siya sa pambansang entablado, hindi kailanman nakalimutan kung saan siya nanggaling. Ang kanyang mga tagumpay ay patunay ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa Pangasinan na nagsilbing gabay sa bawat desisyon at hakbang niya sa buhay. Ang batang taga-Dagupan ay naging isang leader, nakaugat sa pamilya, komunidad at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Sa puso niya, nananatili ang pangarap na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng pagkakataon at pag-asa tulad ng mga natutunan niya sa kanyang pinagmulan. Bago ang politika, si Jose de Venecia Jr. ay isang mamamahayag, isang taga-masid, tagapagsalaysay at editor.
Sa Ateneo, pilas niya ang kanyang mga kasanayan sa pamumuno at komunikasyon, naghahanda para sa buhay sa mata ng publiko. Bilang Manila Bureau Chief at kolumnista, bumuo siya ng malawak na network at nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga pambansang usapin. Siya ang kasamang nagtatag ng Radio Philippine Network, kinikilala ang kapangyarihan ng mass communication. Ang mga karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng mga kasangkapan upang bumuo ng mga mensahe, kumonekta sa mga tao, at harapin ang mga komplikadong issue. Ang paglipat mula sa pamamahayag patungo sa politika ay natural. Handa na siyang pumasok sa arena na matagal na niyang inobserbahan. Ang mga kasanayan mula sa newsroom ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya habang lumipat siya mula sa pag-uulat tungkol sa kapangyarihan patungo sa paggamit nito. Bago ang lahat, ikinasal si Jose de Venecia Jr. kay Victoria Perez, anak ni Eugenio Perez, ang naging Speaker ng House of Representatives mula 1940s hanggang 1953s. Nagkaroon sila ng 4 na anak, sina Alexandra, Leslie, Vivian at Jose Ethe. Ngunit natapos sa diborsyo ang kanilang kasal at ngayon ay naninirahan na si Victoria Perez sa Albany, New York. Pagkatapos, pinakasalan ni De Venecia si Georgina Vera Perez, anak ng isang film producer. Nagkaroon sila ng 2 anak, sina Christopher at Cristina Casimira. Si Georgina, na kilala rin bilang Manay Gina, ay dati ng kasal kay Felipe Cruz, isang construction manager, at nagkaroon sila ng 2 anak. Siya ay dating host ng isang television drama series at kasalukuyang social worker at radio host. Sa likod ni Jose de Venecia Jr. ay nakatayo si Gina, isang leader at tagapagtaguyod sa kanyang sariling karapatan. Ang kanilang kasal ay isang pagsasama sa buhay at pampublikong serbisyo, kasama si Gina bilang pinagkakatiwalaan at tagapayo. Si Gina ay nagsilbi kalaunan bilang kongresista, nagtataguyod ng kapakanan ng lipunan at mga isyu ng kababaihan. Ang kanilang pagsasama ay isang modelo ng pagtutulungan. Siya ang stratehista. Siya ang puso ng kanilang pampublikong serbisyo. Sama-sama nilang hinarap ang mga tagumpay at trahedya, ang kanilang ugnayan ay pinagmulan ng walang hanggang lakas. Ipinapakita ng kanilang kwento na ang isang matibay na kasal ay maaring maging pundasyon para sa isang buhay na may layunin at epekto. Si Jose de Venecia Jr., ang tanging tao na nagsilbi ng 5 termino bilang Speaker ng Kapulungan, isang patunay ng kanyang galing sa politika at kakayahang magtagal sa gitna ng pabago-bagong mundo ng gobyerno. Sa bawat termino, pinatunayan niya ang kanyang husay sa pamumuno at pagbuo ng mga estratehiya upang mapanatili ang kanyang posisyon. Bumuo siya ng malalakas na alyansa, lalo na ang Rainbow Coalition, na naging susi sa pagkakaisa ng mga magkaibang partido. Pinag-isa niya ang mga magkalabang grupo upang maipasa ang mahalagang reforma at nagpakita na ibihirang kakayahan sa negosasyon at kompromiso na bihira sa politika ng Pilipinas. Ang kanyang pamumuno ang nagbigay daan sa Administrasyong Ramos na magpatupad ng malawakang pagbabago sa ekonomiya. Sa ilalim ng kanyang gabay, naging posible ang mga batas na nagbukas ng ekonomiya, nagpalakas ng infrastruktura at nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipino. Noong 1998, tumakbo siya bilang presidente, ipinapakita ang kanyang malawak na network at ambisyon, bagamat natalo siya kay Joseph Estrada. Ang kanyang kampanya ay nagpakita ng tapang at determinasyon at nagbigay inspirasyon sa marami na mangarap ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Hindi siya nawala ng pag-asa, muli niyang nakuha ang speakership pagkatapos ng ESA-2, nagpapakita ng pambihirang pagiging matatag at kakayahang bumangon mula sa pagkatalo. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang mahalagang leader sa Kongreso. Ang kanyang huling termino ay natapos sa kontrobersya, pinatalsik sa panahon ng Administrasyong Arroyo, isang pagbabago na nagbabago sa kanya bilang isang kritiko. Sa kabila ng sakit ng pagkakatanggal, ginamit niya ang karanasang ito upang maging boses ng oposisyon at tagapagsalita ng reforma. Kahit sa pagkatalo, tumanggi siyang umalis ng tahimik, sumasalamin sa likas na kakayahang makaligtas ng isang tunay na arkitekto ng politika. Patuloy siyang lumaban para sa kanyang mga paniniwala at ipinakita ang kanyang dedikasyon sa bayan. Ang kanyang karera ay isang alamat ng pagtatayo, pagkaligtas at pag-unawa na sa politika, walang permanente. Sa huli, si Jose de Venecia Jr. ay nanatiling simbolo ng pagbabago, katatagan at walang sawang paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang pamana ni Jose de Venecia Jr. ay tinukoy ng mga batas na kanyang isinulat
Mga panukalang naglatag ng pundasyon para sa makabagong Pilipinas at nagbigay ng direksyon sa hinaharap ng bansa. Mahigit 200 batas ang kanyang naipasa. Bawat isa ay may layuning hubugin ang kinabukasan ng Pilipinas at tugunan ng mga pangangailangan ng mamamayan. Isa sa mga pinakamahalaga ay ang Build, Operate, Transfer Law, isang makabagong batas na nagbukas ng pinto para sa malalaking proyekto ng infrastruktura. Sa pamamagitan ng BOT Law, naging posible ang mga pampublikong pribadong partnership na nagdala ng mabilis na pag-unlad at pagbabago sa bansa. Ang batas na ito ay nagbukas ng bilyon-bilyong pribadong pamumuhunan na nagbigay daan sa pagtatayo ng mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang pasilidad. Binago nito ang infrastruktura sa buong bansa, pinabilis ang koneksyon ng mga rehiyon at pinabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Itinaguyod din niya ang Overseas Absentee Voting Act, isang makasaysayang batas na nagbigay ng boses sa mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng kapangyarihan ang milyon-milyong Pilipino sa ibang bansa na lumahok sa demokrasya at makibahagi sa kinabukasan ng bayan. Tumulong siya sa pagmodernisa ng Central Bank na nagpatatag sa ekonomiya at nagbigay ng mas matibay na pundasyon para sa pananalapi ng bansa. Nagtaguyod din siya ng internasyonal na kooperasyon sa pamamagitan ng mga organisasyon tulad ng International Conference of Asian Political Parties na nagpalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga karatig bansa. Ang kanyang record sa lehislatura ay sumasalamin sa isang malalim na pangako sa pagbuo ng bansa at sa paghahanap ng mga makabagong solusyon sa mga hamon ng lipunan. Sa bawat batas na kanyang isinulong, pinatunayan niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan. Naunawaan ni De Venecia na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa mga batas na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay, mga batas na nagbibigay pag-asa at oportunidad sa bawat Pilipino. Sa gitna ng mga pampublikong tagumpay, hinarap ni Jose De Venecia Jr. ang hindi may isip na personal na pagkawala. Noong Disyembre 17, 2004, isang sunog na nagmula sa Christmas tree lights ang tumupok sa bahay ng mga De Venecia sa Dasmariñas Village, Makati. Sa trahedyang iyon, ang kanyang bunsong anak na si Casey, na 16 taong gulang, ay namatay dahil sa suffocation matapos matrap sa loob ng bahay. Ang mga labi ni Casey ay sinunog at inilibing ang kanyang abo sa Santuario de San Antonio Chapel sa Makati, isang sandali na nagwasak sa pamilya. Nakita ng bansa ang makapangyarihang speaker bilang isang nagluluksa na ama, isang paalala ng pagiging tao sa ilalim ng mga pampublikong tungkulin. Ang trahedya ay naging dahilan para kay Gina De Venecia na ginawa ang kanyang kalungkutan na advokasya para sa kaligtasan sa sunog at suporta para sa mga nagluksa na magulang. Ang kanilang pagkawala ay umalingaw-ngaw sa buong bansa, nagdulot ng empatiya at isang pamana ng habag. Ang pagiging matatag ng pamilya De Venecia sa harap ng kalungkutan ay naging patunay sa diwa ng tao. Kahit sa trahedya, nakahanap sila ng layunin, ginawang serbisyo ang sakit. Ang pamana ni Jose De Venecia Jr. ay lampas sa politika. Siya ay isang diplomat, tagapag-ugnay at isang taong may pananaw. Nagtatag siya ng mga internasyonal na organisasyon upang itaguyod ang dialogo at kooperasyon sa buong Asya. Sinimulan niya ang Interfaith Dialogue sa UN, nagtataguyod ng kapayapaan sa iba't ibang pananampalataya. Kahit pagkatapos ng politika, nagsilbi siya bilang isang espesyal na sugo para sa intercultural dialogue, nagtataguyod ng pag-unawa. Sa bahay, muli niyang itinayo ang dagupan pagkatapos ng kalamidad, nakakuha ng pondo at mga solusyon sa engineering para sa kanyang minamahal na syudad. Ang kanyang gawa sa buhay ay nagpapakita na ang politika ay maaaring maging puwersa para sa reforma, diplomasya at pagpapabuti ng mga komunidad. Ang kanyang impluensya ay nananatili sa mga batas, institusyon at pag-asa na kanyang iniwan. Bawat kwento ay natatapos. Noong Pebrero 10, 2026, pumanaw si Jose De Venecia Jr. sa edad na 89 na nagsara ng isang kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang karera ay umabot ng mahigit kalahating siglo, mamamahayag, speaker, tagapagtatag ng partido at nakaligtas sa mga bagyo sa politika. Tumagsa ang mga pagpupugay, kinikilala ang kanyang pananaw, kasanayan sa lehislatura at paniniwala sa dialogo. Siya ay naalala bilang ang arkitekto ng mga koalisyon at ang ama ng mga batas na nagbabago. Ang kanyang buhay ay nag-alok ng mga aral sa pamumuno, kompromiso at pagiging matatag.
Habang lumubog ang araw sa kanyang kahangahangang paglalakbay, ang kanyang pamana ay nagbigay ng mahabang anino sa bansang kanyang tinulungan na hubugin. Pinatunayan ni Jose de Venecia Jr. na ang isang buhay na pinapatakbo ng tungkulin at ambisyon ay maaring mag-iwan ng hindi mabuburang marka sa kasaysayan. Sa likod ng bawat malaking tagumpay, mayroong kuwento ng pagsubok. Noong Pebrero 2008, hinarap ni Jose de Venecia Jr. ang isa sa pinakamahirap na sandali sa kanyang buhay politika, ang pagkawala ng kanyang pagiging speaker sa House of Representatives. Ang Kongreso, na dati sentro ng kanyang pamumuno, ay naging entablado para sa isang mahalagang botohan. 154 mambabatas ang bumoto para tanggalin siya, habang 35 lang ang kumampi sa kanya. Ang kaguluhang politikal na ito ay nag-ugat sa maraming problema. Ang relasyon ni de Venecia kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay lalong lumamig. Dati silang magkaalyado, pero nasira ang kanilang samahan dahil sa hindi pagkakasundo sa mga patakaran at sa lumalaking anino ng kontrobersya. Ang ugat ng hidwaan ay ang NBN-ZTE scandal, isang national broadband deal na nabahiran ng mga alegasyon ng korupsyon. Ang sariling anak ni de Venecia, si Joey de Venecia Theish, ang naging whistleblower na direktang nagbunyag ng pagkakasangkot ng matataas na opisyal at sa madaling salita ng mismong administrasyon. Ang mga pangunahing personalidad tulad ni Prospero Nograles na pumalit sa kanya bilang speaker at ang mga maimpluwensyang kaalyado ng administrasyon ay nagsama-sama para patalsikin si de Venecia. Binatikos siya ng pagiging taksil at pagiging hadlang na nagpapakita ng isang lider na salungat sa mga makapangyarihan. Ang botohan para patalsikin siya ay mabilis at lantaran na naghudyat sa pagtatapos ng isang panahon sa Kamara. Malaki ang naging epekto nito. Ang pagtanggal kay de Venecia ay nagpakita hindi lang ng kahinaan ng mga alyansang politikal, kundi pati na rin ang halaga ng paglaban sa mga nakaugat na interes. Para sa taong minsang pinuri bilang tagapagtatag ng mga koalisyon, ang pangyayaring ito ay isang matinding paalala ng pabago-bagong katangian ng kapangyarihan sa politika ng Pilipinas. Gayunpaman, kahit sa pagkatalo, nanatili ang impluwensya ni de Venecia. Ang kanyang pagpapatalsik ay naging isang babala na humubog sa mga desisyon ng mga susunod na lider at nagpabago sa takbo ng politikal na tanawin ng bansa.